nagiging masarap, crispy at incredible ang umaga with unang hirit at CDO Ulam Burger Crispy Patties, ang Crispy Baon Burger. Narito na mga bumabanderang balita sa mga pahayagan at news website. Sa Philippine Star Pagcor Chairman Efrem Genuino, nagbitiw na sa pwesto. Agad namang tinanggap ni Pangulong Arroyo ang retirement papers ni Genuino na magkakabisa sa Hunyo at 30. Ang pagbaba sa pwesto ng Pagcor Chairman ay kasunod ng pambabatikos ng ilang kritiko na administrasyon sa pagpapalawi ng termino ni Genuino ng isa pang taon. Sa Inquirer.net, Freedom of Information Bill iahain muli sa Kamara ng Bayan Muna Party List. Pagtitiyak pa ng kanilang kinatawan na si Representative Teddy Casino, mas matapang ang magiging bersyon nila ng panukala. Tiwala ang party list group na maaprubahan na sa ilalim ng Administrasyong Aquino ang Freedom of Information Bill. Sa Business World, jobless rate sa bansa tumaas ng 8% nitong Abril. Ito ang 2-year high na record, indikasyon daw na mahina pa rin ang labor market ng Pilipinas kahit na mukhang gumaganda ang takbo ng ekonomiya. Ayon sa National Statistics Office, mula 2.8 million noong nakaraang taon, umakyat ang bilang ng mga walang trabaho sa 3.1 million. At yan ang banner stories ngayong araw ng Miyerkules. Alright, hi Arn. Hi, good morning. Good morning ulit. At oras na para balita naman tayo sa lagay ng trapiko. Sana naman lumuwag-luwag kahit kaunti yung bumper to bumper traffic na naranasan natin kahapon. Ay, ganyan talaga ang buhay, Susi. Pasok ka na eh. First day. Kaya ako sa inyo, umalis kayo ng mas maaga sa bahay para hindi kayo matraffic. Good advice. Diba? Ito, alamin natin kay Love kung may pag-asa pa kayong makarating sa office or school on time. Nandyan siya ngayon sa command center ng MMDA sa Makati. Lavelia, good morning. Hi, love! Maligayang araw Suzy, and of course, Arn, maligayang araw sa inyo. Siyempre, alam nyo, tuloy-tuloy pa rin yung pagbigat ng daloy ng trapiko na yan dahil siyempre, kagaya na nasabi na kahapon sa report, nanonood ako ng 24 oras, 30% kasi ng mga sasakyan ang naibalik sa kalsadahan ng magsipasukan ng ilang mga estudyante. Kaya expect nyo na po ang medyo pagkakaroon ng mga mabibigat na daloy ng trapiko sa ilang mga choke points sa Metro Manila. Sa mga oras naman na ito, mga kapuso, meron pong konting aksidente na yan, pero hindi naman masyado aksidente yan. Meron pong bumagsak na puno din sa may EDSA North Ave. Mamaya po yan, bibigay namin sa inyo yung buong detalye sa unang balita. Pero ngayon, unahin po muna natin ang daloy ng trapiko. Dito po muna tayo sa Commonwealth Avenue via 3G, mga kapuso. At makikita ho natin ngayon ang tuloy-tuloy pa rin hong daloy ng trapiko ng mga sasakyan. Yan ho ay patungo ng Quezon City Circle. Dagsana rin po ang ating mga motorista dyan. Sa EDSA Kamuning Flyover naman, ito naman po ang daloy ng trapiko ng EDSA Kamuning Flyover. Wala pa rin problema ang flyover. Pagdating naman ho ng EDSA Cubao, doon po nagkakaroon na ng pagbigat ng daloy ng trapiko, lalo na sa kanang bahaging lane patungo po ng Makati and South area. May konting abala rin po sa kaliwang bahagi patungo ng monumento, pero dahil pa rin po yan sa ilang mga bus na bigla na lang humaharang sa gitna po ng EDSA. Lasal Green Hills po tayo na, naku po, kahapon ginawa pong terminal ng mga sasakyan yung area na yan o ginawang parking lot, kaya naman pinapakiusapan ng ilang mga nagsusundot, naghahatid ng mga estudyante dyan na kung po pwede, huwag umistambay dyan sa area kasi nahihirapan po makalusot ang ating mga motorista. Pero sa mga oras ito, wala akong problema. Baklaran ho tayo. Ngayon ay Baklaran Day, mga kapuso. Siyempre, expect na rin po magkaroon ng pagbigat ng daloy ng trapiko sa may harapan po ng Baklaran Church. Pero sa mga oras na ito, tuloy-tuloy pa rin po ang magkabilang lane. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsada sa Metro Manila. Meron po tayong coding ngayong araw, mga plakang nagtatapos ng numbers 5 and 6. Sa pangkalahatan po, sa aming mga nakikita dito sa mga video or mga screen po ng MMDA Command Center dito sa Makati, ay maayos naman po ang lahat ng halos ng kakalsadahan sa Metro Manila. At yan muna ang aking update. Ako pa rin po nag-isang reyna ng kalsada, Love Anywhere. Balik po tayo dyan sa studio. Salamat, Love. Pasensya at tiyaga. Yan ang kailangan para maturuan natin ng lubos ang ating mga anak. Kaso papaano na lang kung meron pala silang mga sakit o disability na posibleng makahadlang sa kanilang pag-aaral. Kung ano-ano ang mga yan at ano ang magagawa natin para solusyonan ito, ating alamin.
Hirap bang magbasa ang anak mo? Naguguluhan sa math calculation? O nagkakaproblema sa pagsusulat? Baka mayroon siyang learning disability. Merong discrepancy na tinatawag between your ability and your achievement in school. So, meaning, meron kang, ito yung iyong level ng, ng intellectual functioning mo, pero ang performance mo sa school, hindi akma dun sa level na yon. May tatlong klase ng learning disability. Ito ang dyslexia or reading disability, ang dysgraphia or writing disability, at ang dyscalculia o sa math calculation disability. Ayon sa pag-aaral, maaaring namamana o hereditary ang ganitong sakit. Ang lead poisoning din ay malaking factor sa pag-trigger ng ganitong sakit. Ang mga aksidente gaya ng head injury at incomplete programming ng isang bata during their birth development ay sinasabing pwede ring pagmulan ng learning disability. May malaking epekto ito sa paglaki ng bata, lalo na sa kanyang self-esteem, pakikihalubilo sa kapwa-bata at pakikipag-usap. Dagdag na paalala rin ng ating eksperto na mahalaga ang papel na ginagampanan ng magulang, kamag-anak at kaibigan sa paggabay ng mga ganitong kaso. Based on empirical studies, LD is really a lifelong condition. Meaning, you really have to live with it. I guess what's important is really the emotional support that parents give to the children, and understanding what LD is, and then asking the children what the needs are, saan sila nahihirapan, to open the communication line between the children and the parents. Ang learning disability ay hindi birong sakit na nangangailangan ng matinding pangunawa at kalinga ng bawat isa sa atin. Kaya sa unang sintomas pa lang, kumonsulta na sa eksperto.